pagdala ng tinubos dun sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang bumili natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang panahon ng ating lamang na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Kulay ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa. Sa pagdala ng tinubos doon sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, pagpapasalamat sa Kanya. At si Master ang puri natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang
Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kaming maganyaya sa inyo na makikinig sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Macarayo ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o sa malinaw na pag-iisip, upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong programa po namin mapakinggan dito sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado, at sa Kidapawan sa Teleradyo. Mapakinggan po ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Linggo. At sa Kings Radio sa Midsayap, North Cotabato, mapakinggan po ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Sabado. At sa Pagadian City, mapakinggan po ang programa na ito sa himpilan ng FM sa DXRT sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang inyong kapatid, Evangelista Rudy Camos. At ito naman po yung lingkod, Brother Jerry Villacora Amudja. Kamusta mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ang iyong lingkod, kapatid na Rumirama Camos. At sa ngayon, ibalik ko kayo kay Brother Hermogenes Macarayo upang talakayin ng tema. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig na sa programa po natin, lalo na sa mga kapatid po natin na mga PDM at lalo na sa mga bagong membro. At unahin po natin na babatiin po natin ang mga bagong na mga kasamahan po natin na umanib sa relihiyon ng PDM dyan sa Lantapan at sa Talakag at sa Don Carlos, Dangkagan at sa Kibawi at sa Damulog. Dahil marami na ang umanib sa relihiyon ng PEDM at nagpapasalamat po tayo sa mga misyonaryo at mga nag-mission dyan. At isa sa kanila, si Bob Badira, na marami na po na mga pasyente ngayon dyan sa province ng Bukidnon, at marami na ang umanib sa PEDM. At sa mga lugar na binanggit ko, at mayroon pang mga lugar na hindi pa nila ibigay sa atin ang mga lugar na mayroon ng mga PEDM. At sa Alamada at sa mga kasamahan po dyan sa Kisulaw, at sa Nueva Persa, Midsayap at sa Kidapawan. At sa mga kapatid po natin na nanonood po sa Facebook at sa YouTube, lalo na dyan sa Luzon, sa Baliwag, Bulacan at sa Laguna, binabati po natin ang mga kapatid natin na mga PDM na umanib sa relihiyon ng PDM, at sa Quezon City, sa Novaliches at sa Manotok, at sa Cavite at sa San Jose at sa Padre Garcia, Lipa City, sa Batangas. Binabati po natin ang mga kasamahan po natin na mga PEDM. At binabati po natin ang ating General President and Founder ng UKAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary ng organisasyon ng UKAGC, Ma'am Lisa Subak, na isa siya na PEDM na umanib sa relihiyon na ito. At sa lahat na mga kasamahan po natin na UKAGC na umanib sa relihiyon na PEDM, binabati po natin sila. Legal Counsel. At binabati po natin ang ating Legal Counsel ng PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At ngayon,
bago po natin tatalakayin kapatid na Dani, binabati po natin ang kasama po natin na si Richard Sagayno na anchorman o journalist na nandun Sa siya Bisaya. sa Kings Radio. Si Richard Sagayno. Sagayno, magandang hapon po sa iyo, sir. At ngayon, ang pag-usapan po natin muna, kapatid na Dani, yung status sa PDM. Ano ba ang kalagayan ng PDM sa ngayon? Sa ngayon, palagi itong naka-active ang status sa araw na ito. At ang PADM ay natayo noong December 29, 2023 at na-register sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. At ang mga layunin nito ay ang una, ang pagpalaganap sa pananalig o pananampalataya sa Espiritu Santo at sa mga spiritual na mga katangian nito tulad ng karapatan, sinseridad, karangalan at pagkamaawain. At ito din may importante na pakay ang pagpagaling sa may mga sakit na kailangan ng spiritual na panggamot. At mayroon din itong isang layunin na napaka-mausay o mayroon itong kakayahan at sa iba't ibang relihiyon na makikipagbagay, hindi ito nakakatake ng ibang relihiyon. At yan ang status ng ating kasamahan, Brad Macarayo. Ibig po nating sabihin na nakalagay sa bylaws po natin na narehistro sa Securities and Exchange Commission na mayroon po tayong mabuti na mayroon tayong ipinakita sa iba't ibang mga relihiyon na itinuturing po natin sila Ng mga kapatid. kagaya ng kaibigan natin at mga kapatid po natin sa mga gawain na paggamit sa Biblia sa pangangaral. Kaya nga, mayroon po tayong pag-unawa sa kanila. At ngayon, ang isa sa mga gawain, ang pagpalaganap sa pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo at lalo na sa mga gawain na pagtulong sa mga mayroong mga karamdaman na mga sakit sa pagtulong sa kanila sa paggamot, pagbigay lunas sa pamamagitan ng mga salita na binigay ng Espiritu Santo sa atin. Kasi madalas po natin na tatalakayin o tinalakay po natin sa programa natin, kapatid na Dani, na ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo ang pagtuturo sa mga bagay at pagbigay sa mga bagay at pagbigay sa mga salita at patuloy ang Espiritu Santo na nagtuturo hanggang ngayon. Dati na noong panahon pa sa ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo mayroon na siyang mga ginawa, lalo na sa pagtawa at tatawagin niya ang tao at sabihan niya at sabi ng ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo ay isang guro kasi ang Espiritu Santo magtuturo sa mga bagay at sa mga salita na ibibigay niya. Pero kung saan na mapalad ang mga tao, noong nakaraang Sabado ang pinag-aralan po natin o tinalakay po natin na paksa o timang ginawa po natin ang hula ng pangako ng Panginoong Diyos at sa dakong o lugar na pinangakuan ng Panginoong Diyos na doon niya titipunin ang mga tao. At ang ginawa natin paksa noon ay panawagan sa iba't ibang mga grupo sa spiritual division na itinuturing po natin na mga kapatid po natin sa pangalang spiritual division. At napatunayan po natin na ang mga tao naman sa panahon po natin ngayon ay kailangan doon maglilingkod sa Espiritu Santo. At ngayon, patuloy po natin na papatunayan sa Biblia na mahalaga para sa tao na makapaglingkod ng Espiritu Santo at matanggap niya ang mga bagay na ibigay ng Espiritu Santo o lalo na sa mga salita. At ang mga kadahilanan bakit mayroong mga tao na tuturuan ng Espiritu Santo at kung saang lugar siya magtuturo, doon sa lugar o dako natitipunin niya ang mga tao na galing sa iba't ibang mga bansa at magsiparoon sila
Diyan sa isang dako o lugar na diyan at titipunin ng Panginoong Diyos ang mga taong i-gather niya. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, dahil may ating Panginoon na may kanyang pangako Oo. na dito titipunin kung saan sa malayong lugar o nakasaad o sa Pilipinas. Sa isang dako Sa isang na dako. diyan makikita Makita. ang kaluwalhatian Kaluwalhatian. o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ito po ang ating mabasa sa Isaias 66, versikulo 18. Alam ko ang kanilang ginagawa at iniisip, kaya darating ako, titipunin ko ang lahat ng mamayan ng lahat ng bansa at makikita nila ang aking kapangyarihan. Yan po ang ating mabasa, kapatid na Makarayo. Oo. So makikita ang kapangyarihan at Opo. ang binasa mo ang Ang salita salita ng Diyos. ng Panginoong Diyos. Opo. At kung babasahin po ito sa King James Version, kasi ang binasa mo ang salita ng Panginoong ang salita ng Diyos, at sa nabasa mo kapangyarihan ang makikita Kita diyan. nila. At sa Isaiah 66:18 sa ganon din na talata. Ay ganito sa King James Version Tagalog: sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa at ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsisipa roon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Kaya nga, makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos o kapangyarihan. At kung babasahin po ito sa tinawag na ang Bible Pinoy Version, sa ganon din na talata, Isaiah 66:18, ganito na ang mabasa po natin. Alam ko ang mga ginawa at iniisip nila. Dadating ako at para i-gather lahat ng bansa at mga taong may iba't ibang language. Dadating sila para makita ang kapangyarihan ko. Yung mga tao na magsisipa roon sa isang dako, na i-gather ng Panginoong Diyos, makikita ng mga tao ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kaya nga mapalad yung nabanggit na isang lugar o dako. Doon i-gather ng Panginoong Diyos, titipunin niya ang mga taong pinangakuan niya. At ang pangakong ito, matagal pa ang panahon mula isinulat at dumating. At pagdating sa ating Panginoon Jesucristo, binanggit sa isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, na isinulat na nasa malayong lugar ang mga taong titipunin ng Panginoong Diyos at malayong panahon. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon tayong mababasa, ang basahin natin aklat ang The Acts of the Apostles o ang gawa ng mga apostoles, pero ito ay tinatranslate ni Charles H. Rio. Sa chapter 2, verse 38 and 39, ito ang sinasabi, "And you will receive the gift of the Holy Spirit, for it is with you that the gift was promised to you and your children, and to all those in distant times and places whom the Lord our God calls to Him." So, itong pangako ay pangako sa Espiritu Santo. Dahil ang pangako na ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nandoon pa sa malayong kapanahon at ang mga malalayong lugar na tatawagin ng Diyos doon sa Kanya. Kaya nga, ang pangako ng Panginoong Diyos na dadating siya at ang mga tao naman galing sa iba't ibang lugar o dako sa buong mundo at mga language o mga lingwahe o mga wika, sila'y magsisipa roon at makikita po nila ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po sa kapatid na ministro sa The Acts of Apostles, maliwanag na nasa malayong lugar at sa malayong panahon. Kaya, ang pangako sa Panginoong Diyos sa kanila, tatawagin sila. Yun ang nabasa po natin
sa banal na aklat, pinangakuan niya ang mga taong titipunin niya ang mga tao na nasa isang lugar na nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga, susuriin po natin sa banal na aklat. Ang pakay ng Panginoong Diyos, ang layunin niya kapag meron siyang tatawagin, merong mga gawain ang mga taong tinawag ng Panginoong Diyos. Babasahin ko po dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4 at sa Kabanata 10 at sa talatang 16 ang mabasa po natin sa naisulat sa banal na aklat sa talatang binanggit ko na sa 16:10. Ganito po ang mababasa po natin sa naisulat sa banal na aklat o Roma 10:16 sa 10:16 sa mga gawa. At ito po ang mababasa po natin sa naisulat sa banal na aklat para mapatunayan po natin na ang kahulugan o ang layunin sa pagtawag ng Panginoong Diyos sa mga tao, lalo na sa mga pinangakuan niya, tatawagin sila ng Panginoong Diyos para mangangaral sa naisulat sa banal na aklat sa gawa 10:16. So, ganito ang susuriin po natin sa banal na aklat dahil nangako siya na mayroong mga tatawagin niya na mga tao para mangaral sa mabuting balita. At ngayon, kung sila ay mangangaral na saan ba sila magmula sa pangangaral o anong dako ang pangako, matupad ang pangako ng Panginoong Diyos, kapatid na Rudy, kapatid na Rumi. Dito ating mababasa, kapatid ng Karayo, ng aklat ng mga kawikaan sa Kabanata 25 at sa talatang 25. Kung paano malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. Sa nabasa po natin sa Biblia, mayroong mabuting balita na diyan magmula sa malayong lupain sa nabasa po natin sa Biblia. Babasahin ko sa Gawa 16:10 kanina sa binanggit ko. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay, pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayan kami tinawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ibanghilyo. Kaya nga, yung mga pinangakuan ng Panginoong Diyos na doon niya titipunin sa isang lugar o dako na magsiparoon ang mga tao at dadating ang Panginoong Diyos para i-gather sila at tatawagin sila ng Panginoong Diyos. Ang pakay, bakit tatawagin sila ng Panginoong Diyos? Ang layunin ng Panginoong Diyos upang sila'y mangaral. At ang lugar na doon sila magmula sa pangangaral o sa mga gawain po nila, dahil sila ang mga tinawag ng Panginoong Diyos o mga taong tinatawag ng Panginoong Diyos para mangangaral sa Ibanghilyo doon sa malayong lugar, sa malayong lupain, sa nabasa po natin sa banal na aklat. At doon makikita ang kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa ibang talata, kapatid na Abilino, kung susuriin po natin ang banal na aklat, ang banal na aklat. Ngayon, ano pa ang dagdag na paglalarawan sa dako na binasa na po natin na doon magsimula na mangangaral ang mga tinawag ng Panginoong Diyos
na nasa malayong lupain sila, mangangaral sa Ebanghelyo dahil ito ang dahilan bakit tinawag sila ng Panginoong Diyos. At ayon sa nabasa kanina sa mga gawa, sa mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, nasa malayong panahon at malayong lugar o malayong lupain sa nabasa po natin sa Biblia. Ano ang dagdag na paglalarawan sa mga talata, lalo na sa mga hula? Saan po na lugar o dako makikita ang kaluwalhatian o kapangyarihan sa nabasa natin kanina sa Isaias 66:18? Opo kapatid na makarayo, palagi na natin itong sinasabi sa dito po sa Pawiridyo na itong verses na to ay isa sa panawagan sa mga kapanahunan ng ating natutuklagyan. O ngayon ating mabasa sa Isaias 59 versikulo 19. Ganito po, sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanluran at ang kanyang kaluwalhatian mula sa sikatan ng araw. Darating ang parang bugso ng tubig na pinayaon na hinga ng Panginoon. Ngayon, sa binasa mo, kapatid na Abilino, dahil sinusuri po natin ang naisulat sa Biblia, sinundan natin ang naisulat sa Biblia. Opo. Sa ang dako makikita ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Panginoong Diyos nasa sikatan ng Araw po. Ngayon, ang makikita sa lugar o dako na doon titipunin o matutupad ang pangako ng Panginoong Diyos. Maliban sa nabasa po sa mga kawikaan kanina, na binasa po natin na magsipangaral ang mga taong tatawagin ng Panginoong Diyos dahil nasa malayong panahon at nasa malayong lupain o malayong lugar. Sa binasa ni kapatid na Dani at sa binasa sa kapatid na ministro si Romy Camus, diyan sa malayong lupain magmula ang pangangaral ng mabuting ebanghelyo sa nabasa po natin sa Biblia. At sa dagdag naman na talata kung saan makikita ang kaluwalhatian, sa English glory, ang kapangyarihan, diyan makikita sa sikatan ng araw. Kung sa English nga translasyon, Opo. kung babasahin po natin, ano na ang mabasa po natin? Ang mabasa po natin sa English ay tinatawag itong ang kaluwalhatian ay tinatawag na rising of the sun. Tinawag na glory sa English ang kaluwalhatian, at yung sikatan ng araw tinawag na rising of the sun. Anong katunayan mo diyan? Ang ating katunayan po ay kaparehas ng verses na ating mabasa sa Isaiah 59:19 sa English version. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. Sa nabasa po sa naisulat sa Biblia, yung sikatan ng araw, rising of the sun, sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia. Kaya nga, diyan makikita sa rising of the sun o sikatan ng araw, diyan makikita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa nabasa po natin sa Biblia. At hindi natin kalimutan na kanina mayroong malayong lupain na doon magmula ang pangangaral ng mga taong tatawagin ng Panginoong Diyos na pinangakuan niya na titipunin niya sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia. Sa iba naman na mga referensya, kung babasahin natin kapatid na Dani, pag gagamitin ito, ang rising of the sun. Ano ba ang tinutukoy sa rising of the sun? Basahin naman natin, Brad Macarayo, sa Young's Analytical Concordance to the Bible na sinulat ni Robert Young sa pahina 284, ang rising of the sun ay tinatawag na Mishraq sa ibang language. So, rising of the sun, Mishraq ang iyang translation.
Oh, yes, translation niya. Kaya nga, ang tinutukoy na rising of the sun, yung kasi ang malayong ang sikatan ng araw tinawag rising of the sun, ang rising of the sun misrak, at ginamit ito para tumukoy sa malayong silangan. Silangan. Ang ibig sabihin sa rising of the sun o sikatan ng araw, rising of the sun, sa English binasa sa kapatid na ministro, tinawag sa iba naman na lingwahe misrak. Ang tinutukoy sa rising of the sun o misrak, malayong silangan. Sa nabasa po natin na isang libro, tinawag Young's Analytical Concordance to the Bible. Brother Dani, kapatid na Dani, sa binasa mong Young's Analytical Concordance to the Bible, meron bang inilagay na makikita po natin na talata sa Biblia? Mayroong reference sa verse ito, Brad Macarayo, at ito ay nakasulat sa Isaiah 43:5 at saka Isaiah 46:11. So yan ang mga reference sa mga verses na tumutumbok dito sa Misrak o Rising of the Sun, malayong silangan. Kaya nga, kapatid na Dani, yung sundan ko ang binasa mong Young's Analytical Concordance to the Bible. Tanungin kita, kapatid na Dani. Yung lingwahe na misrak. Anong lingwahe ito? Ang tinawag na misrak. Ang Misrak ay isang Hebrew language, Brad Macarayo, at kukuha tayo ng isa pang referensya na magpatunay na ang Misrak, Rising of the Sun o malayong silangan tinutumbok nito. Ayon sa Smith's Bible Dictionary, sinulat ni William Smith sa pahina 154, itong sinasabi, the Hebrew term kedem properly means that which is before or in front of a person, and was applied to the east from the custom of turning the right in that direction when describing the points of the compass before, behind, the right and the left, representing respectively east, west, south, and north. The term was generally used in reference to the lands lying immediately eastward of Palestine, vis-a-vis Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. On the other hand, Misrak is used of the Far East with a less definite signification. So sa Hebrew, kung gagamit ka ng term na kedem, ito ay nanghulagan na yung mga lugar na malapit sa iyo. Yung immediately in front of you, sa likuran mo, sa tagiliran mo, yan tinatawag nila na kedem. Pero kung ang tutumbukin mo ay malayo sa iyo o malayo silangan, ang gagamitin nila na term ay misrak. So iyan ang ibig sabihin sa misrak, malayong silangan. Yan ang Far East o tinatawag na Rising of the Sun. Kaya nga, sa binasa mo, meron bang mga talata na inilagay, kapatid na Dani, kagaya ng binasa mo kanina sa Young's Analytical Concordance to the Bible, sa Smith's Bible Dictionary, sa binasa mo, meron bang talatang inilagay dyan? Mayroon, yung Isaiah 43:5 at saka Isaiah 46:11. At sa Isaiah 41:2-25. Kaya nga, yung isa sa mga talata na isulat na diyan makikita ang tinawag na misrak o malayong silangan. Kaya nga, ang isa sa mga talata, mayroong pangako ang Panginoong Diyos, yung mabasa po natin sa Isaiah 43:5 sa Mafia Translation. Sa Isaiah 43:5, isali na po natin sa wikang Pilipino. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Maliwanag po sa binasa po natin sa James Mafia Translation na ang pangako ng Panginoong Diyos, diyan sa malayong silangan, titipunin niya ang mga tao, at ayon sa Isaiah 66:18, i-gather ng Panginoong Diyos at doon niya titipunin sa malayong
silangan. Ngayon, kapatid na Dani, diyan sa malayong silangan na lugar, makikita po natin na ang mga tao na pinangakuan ng Panginoong Diyos at nagsisiparoon sila galing sa iba't ibang dako o lugar, sa iba't ibang bansa sa buong mundo, at doon makikita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa nabasa po natin sa Biblia. Saang bansa po ito matutupad ang pangakong ito na titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao, kapatid na Dani, at sila ang makakakita ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos? Saang bansa matutupad ito o anong bansa matutupad ito, kapatid na Dani? Mayroong tinutukoy na aklat na nagtutumbok kung saan makikita ito, Brother Macarayo. At ito ay ang Asia and the Philippines na sinulat ni Horacio de la Costa. Sa pahina 169, ito ang sinasabi niya: "It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root." So, ang ibig sabihin niya ay hindi maaaring mawalan ng kabuluhan ang bansa na nasa gitna ng malayong silangan, ang Pilipinas, kung saan ang Kristyanismo ay masyadong nakakaugat. So, ang Kristyanismo dito nagsimula sa Pilipinas dahil itong Pilipinas ay nasa malayong silangan o halayong silangan. Kaya nga, ang Pilipinas nasa bansang malayong silangan. Kaya nga, dito sa bansang Pilipinas, matutupad ang isang pulutong na pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin. At ayon sa mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, na si Apostol na si Pedro, nasa malayong panahon mula sa kanilang panahon na naglilingkod sila ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Apostol Pedro, nasa malayong panahon makikita ang mga taong pinangakuan na tatawagin ng Panginoong Diyos, at malayong lugar, malayong lupain, malayong silangan, at dito matutupad sa bansang Pilipinas sa nabasa po natin. Kaya mapalad ang bansa ng Pilipinas dahil dito matutupad ang pangako ng Panginoong Diyos na titipunin niya. Dadating ang Panginoong Diyos at igadir niya ang mga tao, at ang mga tao naman magsisiparoon diyan sa isang dako na titipunin ng Panginoong Diyos, at tingnan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Dito matutupad sa bansang ito o bansang Pilipinas sa nabasa po natin na sa mga hula na naisulat sa banal na aklat. At ayon sa 16:10 sa mga gawa, kung ang Panginoong Diyos tatawagin niya ang mga tao upang tutuparin ng mga taong tinawag niya ang mga gawain nila na mangangaral sa Ebanghelyo. At ayon sa mga kawikaan sa 25:25 na binasa sa kapatid na ministro Rumi Camus, doon sa malayong lupain, magsisipangaral magmula ang pangangaral ng mga taong tinatawag ng Panginoong Diyos at inihalintulad ng malamig na tubig, at tinawag itong mabuting ebanghelyo o balita sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga, susuriin natin ngayon, mapalad ang mga tao, pero ano kaya ang pagkakilanlan ng mga tao na pinangakuan ng Panginoong Diyos na sila'y magsisipangaral ng mabuting ebanghelyo na inihalintulad sa malamig na tubig? Ngayon, susuriin po natin, ano kaya nga ebanghelyo? Ang sagot, ebanghelyo ng Espiritu Santo. Dahil sinabi na ni Apostol na si Pedro, si Apostol Pedro ang nagsabi sa Acts of the Apostle, na binasa sa kapatid na ministro, Acts chapter 2, verse 38 and 39. Si Apostol Pedro naman ang nagsabi
na ang isa na mga gawain sa mga taong nasa malayong panahon na tatawagin ng Panginoong Diyos kung sila'y mangangaral ng Ibanghilyo, ang tinawag na mabuting Ibanghilyo, ang Ibanghilyo ng Espiritu Santo, at isinulat na niya noon sa panahon nila na merong mga taong mangangaral sa Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Opo, kapatid na makarayo. Basahin lang natin sa unang Pedro, Kabanata 1, Talata 12, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ibanghilyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ito ang nakasulat, kapatid na makarayo. Maliwanag po sa binasa na mayroong mga tao na mangangaral at ang ipinangangaral nila ang Ibanghilyo, mabuting Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang mabuting Ibanghilyo na dyan lilitaw sa malayong lupain o malayong lugar, ang tinutukoy malayong silangan dito sa Pilipinas, ang mga tao makikita na nagsisipangaral sila dahil ito ang mga gawain at dahilan bakit tinawag sila ng Panginoong Diyos at tinitipon sila sa bansang Pilipinas, at ang pagkakilanlan, ang pangangaral nila ay sila makikita at mapakinggan sila at marinig sila na ang pangangaral nila, ang ginamit nila, ang Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Maliwanag na sa nabasa po sa Biblia. Kaya tanungin kita, kapatid na Rudy, dahil ikaw ang nagbasa sa unang Pedro 1:12, tanungin kita, sino ang katuparan ng mga taong nangangaral ng Espiritu Santo? Ang PDM, kapatid na makarayo. Dahil tayo ang nangangaral ng Espiritu Espiritu Santo, Santo. at ang gawain natin, ang pangangaral po natin, Ibanghilyo ng Espiritu Santo. At ayon sa nakapangalan sa relihiyon na narehistro ng gobyerno ng Pilipinas, kapatid na Dani, ang nakapangalan sa relihiyon na nakarehistro sa gobyerno, Philippine Association Divine Master Holy Spirit. kaya nga, Holy Spirit ang nairehistro sa gobyerno sa Pilipinas. Philippine Association Divine Master Holy Spirit. Kaya ngayon ang nairehistro sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya nga, tumpak sa unang Pedro 1:12, kapatid na Dani. Oo. Opo. Tama. Oo. Dahil tayo ang nag-Ibanghilyo ng Oo. Espiritu Santo. Oo. At ang nakasulat sa Biblia ay ang mag-Ibanghilyo ng Espiritu Santo dito matagpuan sa Pilipinas. Oo, at ang narehistro sa Pilipinas Ay na ang relihiyon, Holy Spirit Oo. o ang Espiritu Santo na PDM. Oo. Kaya nga, ganito, ganyan ang katotohanan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Maliwanag na maliwanag po. At ayon sa mga naisulat sa Biblia, madali lang na angkinin ang pagsabi. Madaling salita lang na gagamitin na tayo ay mga lingkod ng Espiritu Santo. Pero merong babala ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo, isa na si Apostol Juan, na hindi basta-bastang tatanggapin o paniwalaan o sumasampalataya tayo sa sinasabi na mga lingkod ng Espiritu Santo. Ang babala ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo, susuriin muna bago tanggapin kung totoo ba na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa kanila. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jordan? Meron po, kapatid na makarayo, at basahin lang po natin dito sa aklat ng unang Juan sa kanyang kabanata ng 4 at talata 1. Ito po ang ating mababasa. Mga minamahal,
Huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkakalat sa mundo. Ito po ang ating nababasa, kapatid na makarayo. Sa binasa, sa talata, maliwanag po na hindi basta-basta na tatanggapin natin. Kapag sinabihan tayo na kami po ay mga lingkod ng Espiritu Santo, ang pagkakilanlan na sinabi na sa isa sa mga lingkod ng ating Panginoon Kristo, si Apostol Juan, kailangan susuriin muna. Yon ang pagkakilanlan. Kung totoo ba na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa kanila. Kaya nga, yun ang tutukan natin ngayon sa pagtalakay natin ngayon sa oras na ito. Kung kayo'y nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube, sa PDM Universal, kami po ay makikiusap sa inyo. Natatapusin po ninyo hanggang sa pagkatapos po namin sa programa na ito para malalaman po ninyo gaano katotoo at saan ito matutupad o ano kaya ang totoong mga gawain ng Espiritu Santo. Dahil sinabi na sa isa sa mga lingkod ng ating Panginoon Kristo, susuriin mo na kung totoo bang sinabi nila na ang Espiritu Santo ay nagtuturo. Kaya nga, ang susuriin po natin, totoo ba na ang Espiritu Santo ay magtuturo? Sa panahon ngayon? O dati ba sa panahon ng ating Panginoon Kristo sa wala pa tayo? Noong dito pa ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo sa buong sanglibutan, sila'y naglilingkod at nangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Sinabi na ba nila na ang Espiritu Santo ay magtuturo? Noon pa? O patunayan po namin. Pero bago po namin patunayan, susuriin po natin, kapatid na Abilino, dahil po ang pangako ng Panginoong Diyos sa mga taong titipunin niya at matupad ito sa isang pulutong na ang mga gawain nila mangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Pero hindi ito natin maayos na mapaliwanag sa mga tao po natin kung hindi tayo ibigay o hindi natin ibigay ang mga katotohanan na nagpapatunay na ang pangako ng Panginoong Diyos saang lugar. Unang-una, napatunayan na natin dito sa Pilipinas, pero sa nabasa po natin na ang isas pagkakilanlan, mangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya, kung ang katuparan, ang PEDM, dito nagmula sa Mindanao. Opo. Kapatid na Abilino, ang pangangaral po natin sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Opo, Ang kapatid. Pilipinas ay nahati ito sa 3 lugar o 3 bahagi. Ang isa naman, Luzon, at ang ikalawa, Visayas, ang ikatlo, Mindanao. Ibig sabihin, Luzon, Visayas, At Mindanao. at Mindanao. Ayon sa ating bayaning Dr. Jose Rizal sa pangako niya. Iyan ang tawag. Kasi mayroong mga nanonood ngayon, lalo na sa mga tagasunod ng ating Dr. Jose Rizal. Hanggang ngayon. Opo. Dahil mayroong mga pulutong, mga grupo na mga kapatid po natin at mga kaibigan po natin na mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo hanggang ngayon. Doon sila sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ang pagtuturo ayon sa bayaning Dr. Rizal tungkol sa Mindanao? Ano itong lupang Mindanao, kapatid na Abilino? Ang lupang Mindanao ito po ay nakasabi na lupang pinangako. Dahil dito po ang nakapatunayan sa pangangaral ng Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12. Kaya nga, atin ipinangaral dahil ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit ay nakatumbok ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga, tinutumbok ito sa lupang pinangako. Kaya na tinatawag itong binabanggit ito ng kapatid natin na si Macarayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nga sa Mindanao, dito po ang nakasaad. Ang referensya po ay binahagi na our country na Isidro Galang at saka ni Dagyo Laksamana. Mindanao is full of promise, full of wealth,
he who is willing to work and determined to win will find Mindanao is the best place to live in. Kaya nga ang Mindanao, lupang pinangako, at marami pong ating makikita na likas na kayamanan, hindi lang ganyan, at marami pang mga ating opportunity o lahat dito ay makikita. Kaya nga kapatid na Makarayo, ang tinutumbok ay ang Mindanao. Kaya nga, ayon sa ating bayaning Dr. Jose Rizal, at sa librong binasa po natin, ang Mindanao ay lupang pangako. Ay marami ng mga nakakaalam, lalo na sa mga talented na mga nasa spiritual division na mga grupo. Kaya nga nakikinig at nanonood sa programa po natin sa Facebook at sa YouTube. Kaya nga, ang programa po natin, dahil dito na tayo sa modernong panahon ngayon makikita po ang programa po natin sa buong Pilipinas. Kung sila ay manunood sa Facebook at sa YouTube sa PDM Universal. Kaya nga, dahil sa pamamagitan sa mga kasamahan po natin dyan sa Luzon ngayon, at binabati po natin ang mga kapatid po natin na mga membro dyan sa Negros. Kasi meron na po tayo mga kapatid dyan na mga PEDM at matagal na ang panahon na hindi natin ginamit ang dialekto na Ilonggo. Dahil ito'y nakatutok tayo ngayon, lalo na sa pagdami na sa mga PEDM dyan sa Luzon ngayon. Kaya nga, ang ginamit natin na lingwahe ngayon, yung national language, yung Tagalog. Pero pag mayroon na tayong programa dyan sa Negros at sa Iloilo, babalik naman po tayo sa dialektong Ilonggo para sa mga kapatid po natin na mga Ilonggo dyan sa Iloilo at sa iba't ibang dako sa buong Pilipinas na ang dialekto po nila ay Ilonggo. Kaya nga, ang susuriin po natin sa banal na aklat, noon pa sa mga apostol ng ating Panginoon Kristo, isa na si apostol na si Pablo, na ang Espiritu Santo, siya ang magpapatunay sa mga lingkod, lalo na sa mga lingkod niya. At noon pa, kagaya ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo, siya ang naggabay, siya ang nagpapatunay. Mayroon na po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rumi? Mayroon din mababasa natin, kapatid na Makarayo, dito ng ang salita ng Diyos sa kabanata, sa unang Korinto, kabanata 2 at sa talatang 4 hanggang sa 5. At nang mangangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, patunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganun, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag po sa binasang talata sa Biblia, ayon sa binasa sa ang salita ng Diyos, maliwanag po na ang nagpapatunay sa isa sa mga pangangaral ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo ang nagpapatunay at hindi nanggaling sa karunungan ng tao, kundi sa pagpatunay ng Panginoong Diyos, sa pagpatunay ng Espiritu Santo. Kaya nga, maliwanag po at makikita na po natin na noon pa ang Espiritu Santo mayroon ng mga ginawa. Noon pa, sa panahon pa ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng mabasa po natin, si Simeon, mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia na ang Espiritu Santo nagsasabi na noon pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Dani? Mayroon, at ito ay bababasa natin sa aklat ng ni Lucas, kabanata 2,
talata 25 hanggang sa 29. Ito ang nakapahayag. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nangangalang Simeon. At ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-antay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napapasa templo sa Espiritu, at nang ipasok ng templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang naukol sa alinsunod sa kaugalian ng kautusan, at tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayoy papawanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan." So, nakita natin na si Simeon ay isang tao na puno din ng Espiritu Santo, at sinabi niya na sanabi ng Espiritu Santo na hindi siya ng kamatayan, makaranas ng kamatayan hanggang hindi niya makita ang Kristo ng Diyos. Kaya hindi pa siya mamamatay kung hindi niya makikita ang isang batang lalaki na sinabi ng Espiritu Santo sa kanya na makikita niya. Kaya nga, ang Espiritu Santo, binanggit niya, Panginoon o Diyos, ang nagsabi sa kanya na banal na Espiritu na siya ay hindi mamatay hanggang hindi niya makita ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang nabasa po natin sa Biblia. Kaya noon pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo magsalita na o magsasabi na siya. Saan pa po natin mababasa, kapatid na Rudy? Kaya madalas nating binanggit sa sa programa po natin, ang Espiritu Santo ay nagtuturo patuloy. Bakit patuloy ang ginamit po natin? Hanggang ngayon nagtuturo siya. Mula noon sa panahon ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo, nagsalita ang Espiritu Santo. Saan pa po natin mababasa sa Biblia? Basahin lang natin, kapatid na makarayo, sa gawa sa iyang Kabanata 13, talata 2. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-gaayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila." Maliwanag po na dati pa, kagaya ng ang mga lingkod ng ating Panginoon Kristo nangag-aayuno at sinabi ng Espiritu Santo sa kanila, ibukod si Bernabe at si Saulo sa layunin na gawaing tinawag ko sa kanila. Kaya nga, ang Espiritu Santo nagsalita na Sa panahon pa ng ating Panginoong Hesukristo, nagpili siya. Siya ang nagpili kay Bernabe at ni Saulo. Sa Bernabe at ni Saulo sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga, pinatunayan po namin bakit nagsabi kami, patuloy na nagtuturo ang Espiritu Santo hanggang ngayon. Ang mga lingkod lang sa Panginoong Diyos ay ang nakakaalam. Kaya nga, sila na mapatunayan nila na nagtuturo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo naman ay isang tagapagligtas ayon sa ating Panginoong Kristo. Sa Dapasyon, palagi namin itong binasa at marinig ninyo kahit tingnan ninyo ang mga previous naming programa sa ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao sa Dapasyon Translation sa Juan 14:15 hanggang 17. Kaya nga, ang Espiritu Santo noon pa sa mga apostol ng ating Panginoon Kristo, nagsalita na, magsasabi, mamimili siya ng tao kung sino ang pipiliin niya, kagaya ni Bernabe at ni Saulo. O kagaya ni Simeon, sinabihan siyang hindi siya mamatay hanggang hindi niya makikita ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang Espiritu Santo maliwanag na ang mga gawain niya magtuturo sa Juan 14:25 ang salita ng Diyos,
at magbigay sa mga bagay. At sa Efeso 6:17, magbibigay siya ng mga salita. At ang layunin bakit bibigyan niya ang mga makikinig sa kanya, sa pagtuturo niya, para mailigtas pagdating sa digmaan o gira sa Job 5:20 sa pamamagitan sa kapangyarihan ng salita na ibibigay niya. Kaya nga, malaga po ito na ang mga tao makikinig at maglingkod sa Espiritu Santo, Roma 7:6, sa salita ng Diyos. Dahil mayroong mga lingkod. At ang isa, sa gagawin ng Espiritu Santo, tatakan niya ang mga tao para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghukom. Efeso 4:30, at dadalhin ito sa bagong langit o bagong lupa o bayang banal sa 2 Pedro 3:13. Kaya maliwanag po mga giliw po na tagapakinig, at dahil wala naman kaming oras, sana marami kayong mga natutunan sa paksa na ginawa po natin ngayon na mahalaga po sa panahon natin na ngayon na makapaglingkod po tayo sa Espiritu Santo para matanggap po natin ang kaligtasan na nandun sa Espiritu Santo at matanggap po natin ang mga bagay at mga salita na ibibigay ng Espiritu Santo. At wala naman kaming oras, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito po si Brother Danilo Nakwa. Hanggang sa muli po, magkikita tayo. Ito po yung kapatid, Abilino Nabalitan Jr. Ito po si Rudy Camos. Ito po ang iyong kapatid, Rumirama Camus. At ito naman po muli ang iyong lingkod, Brother Jerry Villacoramo dyan, na magsasabi na sana ang panalangin ng ating Panginoon Diyos ay sumasa atin. Sa atin lahat, at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.